Bababa ang nakabinbing power rate hike ng Meralco nitong Disyembre at Enero. Sa inisyal na investigasyon kasi ng Energy Regulatory Commission, lumabas na mali ang presyuhan sa merkado kaya biglang lobo ang naging singil sa kuryente. May news to go si Mav Gonzalez. Palpak na presyuhan ng kuryente sa merkado. Yan ang isa pang lumalabas na pinag-uugatan ng napakataas na hinihinging dagdag singil ng Meralco batay sa inisyal na investigasyon ng Energy Regulatory Commission o ERC. Ang mahigit 30 piso kada kilowatt-hour na benta ng Wholesale Electricity Spot Market o WESM noong Nobyembre at Disyembre, tinapyasa ng ERC at ngayon mahigit 6 na piso at 7 piso na lang. Dahil dito, nararapat daw na bawasan din ang nakabimbing dagdag singil ng Meralco para sa Disyembre at Enero. Kung i-apply yung panibagong presyohan sa WESM, ang Meralco ay maaring maibaba niya ang kanyang generation charge ng mahigit pa sa kalahati. Sa taya ng ilang eksperto, ang halos 10 piso kada kilowatt-hour na nakabimbing dagdag singil ng Meralco para sa Disyembre at Enero ay dapat 50 sentimo kada kilowatt-hour lang. Binigyan ng ERC ng 1 linggo ang Philippine Electricity Market Corporation o PEMC para kwentahin ang bagong presyo ng kuryente. Ang Meralco naman, nangakong ibabalik sa mga consumer kung may sobra man itong nasingil. Kung ang magiging resulta ng PEMC recalculation mas mababa dyan, magre-refund tayo. Pinuri naman ng Malacanang ang pag-utos ng ERC na ipatupad ang tama umanong presyo ng kuryente. Ayon kay Communications Secretary Sonny Coloma, nagpapakita itong seryoso ang gobyerno sa pagprotekta sa interes ng mga mamamayan. Pero hindi kontento ang ilang militanteng kongresista sa inisyal na resulta ng investigasyon ng ERC. Yung kanilang punto ng recalculation para sa amin is out of place. Kasi para sa amin, zero yan. There was not only market failure, there was also regulatory failure. Mav Gonzalez, GMA News.